Okay. Kumustamos mga kababayan ko dyan, ang mga tagapagsubaybay sa vlog na ito. So, kumusta na po lahat? Okay, nandyan na ba tayong lahat? Okay, okay. Good evening and good day sa lahat po ng aking mga tagapagsubaybay sa ating mga chika, sa ating mga chikahan sa gabing ito. At maraming maraming salamat sa mga nag-aabang sa oras ng ating mga chikahan. Okay, so malapit na po ang New Year, no? So advance Happy New Year na lang sa ating lahat, no? Mga tagapagsubaybay. At saka ngayong gabi ay tayo na naman ay muling chika na naman tayo sa mga katotohanan laban sa kasinungalingan ni Arlen Stone. So kahapon ay napatunayan natin yung ano no, yung mga meron tayong mga pictures na pinakita po natin na last 2009 ay bumalik po siya dito sa compound sa Davao City. Isa po siya sa delegates ng IKLC 2009. And before that, so yun na, mayroon na ang pinaka-first talaga na nakipag-reconcile siya sa ministry kay pastor is yung time na nagdedicate siya sa kanyang baby, sa kanyang first baby dedication. O, di ba, Arlene? Baka nakalimutan mo na naman, Arlene Stone, na yung nagdedicate sa anak mo is si Pastor. Di ba? O, di ba? Tinanggap kayo ni Pastor nung time na magpapadedicate kayo. Nakikita pa kayo sa buong entablado, kita pa kayo sa buong sanlibutan kasi live yun. O, di ba? The whole family of Arlene Stone. Kaya siguro yung baby na yan, ang laki-laki na siguro niya ngayon, no? Sana naman hindi siya magiging kagaya ng mami niya, hindi marunong tumingin sa utang na loob sa lahat ng mga kabutihan na nagawa sa kanila pong mga buhay. So, yung mga ganyan na mga ugali is, ano po yan, mga kababayan, ay hindi po yan ugali ng isang normal na tao. Yung hindi ka marunong lumingon sa yung pinanggalingan kung saan ka galing, sino yung mga tao na nagbibigay sa iyo ng kabutihan, kung paano tayo iniligtas sa kapahamakan. So, yung hindi marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. So, mabuti pa yung mga salawikain. Pero yung mga kagaya nitong mga traidor at yung mga magdanakaw sa kaban ng kingdom. Ito pa yung mga malalakas ang apog sa paninira, sa kanilang paninira. So kayo, ikaw Arlene Stone, ayan na, sige. Pakita natin yung picture. Ito yung katotohanan kung sino yung nagdedicate sa kanilang baby. O di ba? Kumusta na kaya yung baby natin diyan? Siguro, laki-laki na siguro, no? Kasi ilang taon na yan 2005 pa yan Ngayon, ano na ngayon? 2023 na na-traffic na. Ngayon siya gi-traffic After after nang natanggap niya ang lahat ng mga pagpapala na galing sa mahal na pastor. O, after niyan, so, ano yan sila pumunta pa yan sila ng hindi, pumunta pa yan sila ng Davao. Yun yung time na nag-ikot sila sa Davao So, yung bata na yan, yung baby na yan, medyo malaki na yan. Medyo malaki na yan kasi ako nagbabantay niyan doon sa Tamayong. And then, after niyan, umuwi sila. So, yun yung time na siguro na nakapunta sila doon sa worker house ng US. Kaya doon sila. So, kita na naman sila ni Pastor doon. Sama na naman siya sa aeroplano. So, dami nilang mga banding ni Pastor. Pero, tanungin mo siya, di ba wala siyang naalala. Kahit kunting kabutihan,
kahit konting mga ano, wala talaga siyang naalala. Wala talaga siyang ano, wala siyang yan yung mga ungrateful. So, yan yung mga ungrateful na palaging ano. Kaya ngayon yung mga ganyan, yung mga ungrateful na mga tao, yun yung palaging ano yun yung palaging may sakit yung damdamin. Palagi na lang ano, palagi na lang ang nakikita nila yung ano, yung iba, kagaya sa atin. Biro mo, nasa labas na sila. Pero ang kanilang mata, nasa atin pa rin sila araw-araw. Tayo, wala na tayong iniisip. Hindi na natin sila iniisip. Pero sige pa rin silang isip sa atin. Kaya halos araw-araw maninira, manira, kung ano-ano na lang ang mga paninira. So, alam nyo, mga kababayan na nakikinig ngayon sa lahat po ng mga Kingdom Citizen at sa lahat din po ng mga basher dyan at sa lahat po ng mga grupo ng mga dissidents na ito. So, kung mayroon tayong mga utak, alam na natin bakit maabutan pa ng ganito kami katagal dito sa loob na nakisama as a full-time worker, nandyan din yung mga pastoral na mga totoong pastoral, kung yung ang mga ginagawa dyan sa loob namin mahal na pastor ay masama. Yan po, gamitan po natin ng ano ba, ng utak. Gamitan natin ng utak. Hindi kagaya sa inyo, yung ginagamit ninyo dyan, hindi utak, ilong. Kaya kayo nagpapagamit kayo sa mga dissidents na yan para lang humingi sa inyo ng mga kunting testimony, anong naranasan sa loob, tapos i-big deal na, gagawin na agad na kwento, punta agad sa Amerika, i-file agad na kaso. Kasi sa Amerika, iba sa Amerika, mag-testimony ka lang doon. I-accommodate ka talaga. Iba sa Pilipinas, kasi sa Pilipinas kailangan mo talaga ng mga patutuo na totoo. Kailangan mo talaga ng proof, ebidensya. Ang dami-dami nga dito yung mga nagsasabi diyan na ni-rape daw siya. O ngayon, nasaan yung ebidensya niya? Walang ebidensya mapakita. Ganyan naman ang ginawa nila doon sa Amerika. Doon sila nagdadrama. Pero mo kung ikaw mayroon kang ano, kung kayo meron kayong utak, kung totoong gi-rape kayo, bakit pumunta pa kayo ng Amerika? Para doon kayo magsasabi na gi-rape kunyari kayo. 'Di ba? Huwag ninyong gagawing bobo ang ano. Kaya wag nyo kaming gawing bobo na hindi namin yan alam ang totoo. Kayo ang gumagawa lang niyan ng mga istorya. Dahil mayroon kayong malaking plano. Mayroon kayong interes. Kasi nung umalis kayo dito, lalo na kayong mga dissidents, nung umalis kayo dito, ang nakikita ninyo, wow, ang daming pagpapala dito sa loob. Pero nung i-account na kayo, wala na kayong mapakita, di ba? Kaya lumayas kayo. Kasi kailangan na ng i-accounting i-account na sa inyo yung mga ano, yung mga pinaghahawakan ninyong mga finances. Pero pag i-account na kayo, doon na kayo lumayas, di ba? Mga ano, mga dissidents kasama ni Snakehead, yung mga bugaga, yung si Peking Captain Barbell, di ba? Yan ang inyong trabaho. Yan yung ginagawa ninyo. Nakita nyo na, doon pa nga kayo sa loob Pinagkanya-kanya na ninyo ng pangalan kung ano yung sinong magmamay-ari ng ano, sinong magmamay-ari ng GMC, sinong magmamay-ari ng ano, ng Apollo Air, sinong mag-ari. Ay, kahilos na lang yun sa mga dissidents na ito. O di ba mga kababayan, yan yung mga pinagagawa nila doon sa ano sa US. Kaya yung mga pinagpo-post nila diyan na wanted wanted, wanted wanted, gawa-gawa nila yan doon. Mga Pilipino yan, galing yan dito sa loob. Paglayas yan, dumiretso yan doon sa Amerika. Bakit sila dumiretso doon? Kasi alam nila na malaki ang pananagutan nila dito sa ministry. Kasi nagnakaw yan sila. O, kasi alam nilang hahabulin talaga sila. O ngayon, pagdating doon, ayan, na-recruit yan si Arlene Stone. Ito namang Arlene Stone, syempre, mahilig yan na magpahero-hero
Mahilig yan pag magpahero-hero kasi yan talaga yung ano niya pag tinatawag na yan siya na magpakahero. Magpakahero talaga yan. Kaya ang kakapal ng mukha yan, grabe. Kaya magpapakahero talaga yan. Kaya kung ano-ano na lang ang pinagsasabi, di ba? Napansin ninyo, no? Yung mga pinagsasabi niya dyan sa kanyang vlog na puro kasinungalingan. Ako, nakikita ko rin eh. Yung na naririnig ko yung mga vlog niya. Pero yung time na naririnig natin yan, parang lumilipas lang. Parang hindi natin pinapansin. Napakinggan, pero parang wala lang. Parang hindi tayo, parang wala lang sa atin. Pero ngayon, na parang ano na, parang hindi na pwede, hindi tayo kikibo. Kasi lahat ng ano nila, sila ang pinapakinggan. Biro nyo, ang mga kasamaan, ang mga kasinungalingan, ang mapapakinggan, tapos ang mga katotohanan, hindi tayo iimik. Nako, ngayon iimik na ang buong Kingdom Nation. Magsasalita na ang buong Kingdom Nation kung ano talaga ang totoo sa loob at labas ng Kingdom Nation. Kami na nandito sa loob, masaya kami na naglilingkod. Seryoso kami na naglilingkod. Wala kaming ibang iniisip dito kung paano namin gagawin na mabuti ang lahat ng aming mga tungkulin at paano kami makatulong sa ibang mga tao, sa lahat ng mga nangangailangan. Marunong din kaming mag-contribute sa lipunan sa bansang Pilipinas. Yan po ang aming iniisip dito araw-araw kung paano kami makakontribute sa bansang Pilipinas, paano kami makakontribute sa mga taong may mga pangangailangan at sa lahat ng aming mga gawain dito sa loob ng sa loob ng bansang kaharian. Kaya sa lahat ng mga diyan, mga dissidents, sa lahat ng mga basher diyan, na mga supporter ni Snakehead, supporter ni Arlen Stone. So, wag na kayong masaktan pa kung kami ngayon ay lumalabas na sa social media dahil karapatan namin ang lumabas kasi kami po yung nasa katotohanan. Hindi po yung mga kasinungalingan ang dapat maririnig ng mga tao. So, salamat sa mga suporta na binigay sa lahat po ng mga ibang mga taga-Kingdom Nation, sa lahat ng mga Kingdom citizens na nagpapaabot po kayo ng mga mensahe na nagpapasalamat kayo na meron nang nagsasalita laban sa babaeng itong Arlen Stone. At ngayon, naliwanagan na kayo, na muntik na kayo din na maniwala. Buti na lang hindi kayo naniwala. Kasi kung naniwala kayo, nako, kawawa kayo kung naniwala kayo sa babaeng yan. O ngayon, alam na ninyo na yung mga pinagsasabi ng babae yan dyan sa social media, dyan sa kanyang vlog, puro yan kasinungalingan. Puro yan mga gawa-gawa niya. Gina-picture out niya na ang buong Kingdom Nation naghihirap. Pero alam natin ang totoo na ang buong Kingdom Nation ay nagkakaisa at masayang gumawa sa lahat ng tungkulin sa gawain ng dakilang Ama. So, ano yan sila eh? Ano yan sila? Yung para silang nagdudouble time sila na ayaw daw nila na lalaganap pa daw at lalawak pa daw ang Kingdom Nation. Gusto nilang pigilan. Ano sila? Pigilan daw nilang lalawak ang Kingdom Nation? Sino yung pipigil na lalawak ang Kingdom Nation? Di ba? Mga yawa lang ang pipigil na lalawak ang Kingdom Nation. Pero dyan kayo nagkamali, dyan kayo nagkamali, kayong mga dissidents na yan ang plano ninyo na hindi na dapat lalawak pa ang buong Kingdom Nation. Dyan kayo nagkamali. Dahil ngayon, marami nang nagpapasalamat ngayon, marami na akong natatanggap na mga comments, na mga message, na nagpapasalamat na lumantad na ang lahat ng mga katotohanan laban sa lahat ng mga kasinungalingan na kanilang narinig. Ilang taon kayong nagngangat-ngat dyan sa social media, puro kasinungalingan ang inyong mga binibigay dyan, puro kasinungalingan ang inyong pinagngangat-ngat dyan. O ngayon, sagutin ninyo yung aming mga binibigay sa inyo, ikaw Arlen Stone, sagutin mo yan. Paano ka nagiging traffic? Paano ka na traffic?
sa mga panahon na yan. At ngayon, nandyan yun, oh. Yan yung yan yung proof na ikaw mismo lumapit ka kay pastor at makipag-reconcile ka. Are you innocent, Arlene Stone? Innocent ka pa sa mga panahon na yan? Kawawa yung pangalan ng Stone, no? Dinadamay mo pa. Kawawa talaga. Ako ang naawa dyan sa may-ari ng Stone dahil ginamit mo lang yung pagka-Stone niya. Kaya siguro yan yung dahilan kung bakit yan ang gidispatcha mo yan. Kasi hanggang gamit lang talaga ang gusto mo. Kaya ngayon, ikaw din ang nagdahom na big fish sa inyo si pastor. Oo. Yan yung pagdahom ninyo eh. Kaya palagi ninyo yung sinisira si pastor, lahat ng mga kasamaan, binibigay nyo sa kanya, sinasabihan yung kriminal. O di ba? Sinasabihan yung kriminal. Kung magpustahan kaya tayo, ikaw Arlene Stone, ikaw narinig ko sa'yo eh, sinabihan mo si pastor na kriminal. Sige nga, deal or no deal. Ako, mamatay ko kung si pastor kriminal. Kung dili kriminal si pastor, imong dalawang anak, isama mo yan sa sumpa o sa karma sa imuhang pamilya. Okay? Deal or no deal tayo. Kasi yan ang pinagngangat-ngat mo dyan eh. Sinasabi mong kriminal si pastor? Sige, patunayan mo yan. Magpustahan tayo para alam ng lahat. Alam nila na magkakapatid tayo eh. Para tutuhanan na ito. Pustahan tayo doon sa sinabi mong kriminal si pastor. Kung totoong kriminal si pastor, handa kong ialay yung buhay ko. Pag hindi kriminal si pastor, handa mong ialay ang dalawang anak mo, pati kahit dalawang anak mo muna. O, yan lang ang patutuo natin. Kasi sumusobra na yung mga sinasabi ninyo eh. Sumusobra na yung paninira ninyo. Mayroon kayong yan ang pinag-feed ninyo sa mga tao. Yung mga paninira ninyo. Anong akala nyo sa amin? Yan ang ginagawa namin dito sa loob, yung sinasabi mong kriminal. Sige, patunayan mo. Narinig ko ba yan na ikaw mismo nagsasabi niyan? Kaya patunayan mo yan. Kung hindi kriminal si pastor, damay ang imuhang dalawang anak. Kung kriminal si pastor, ano ako? Kaya kong ialay yung buhay ko dyan. Kung totoong kriminal si pastor. Pero pag hindi kriminal si pastor, ialay mo yung dalawa mong anak. Ganun lang. Para totoo sa totoo tayo. Kaya kung magbigay kayo ng mga panlalait, ng mga paninira, siguraduhin ninyo na hindi babalik sa inyo ang lahat ng inyong mga sinasabi. Okay? Kaya yan ang ating mga ngayon, yan yung ating mga chika ngayong gabing ito. So ko lang pakita talaga yung ebidensya na yan. Na yan yung first na siya mismo ang lumapit at makipag-reconcile kay pastor. Alam mo Arlene, kung yung panahon na yan, nagsabi ka si pastor masama, magque-question pa siguro ako. Pero ngayon ka lang nagsabi, ang lahat ng kabutihan, tinanggap mo na eh. Tinanggap mo na ang lahat ng kabutihan galing kay pastor. Tapos ganyan ka. Pare-pareho kayong lahat doon sa mga grupo ni Lucifer. Yung grupo ni Snakehead at ni Peking Captain Barbell. Kayong magkakasama kayo. Pare-pareho kayong lahat, mga ambisyoso, pareho-pareho kayong lahat, mga oportunista, pareho-pareho kayong lahat, manggagamit. 'Di ba? Mga abugaga. Oh. Pinapaaral kayo ni pastor, 'di ba? After ninyo mag-aral. Grateful ba kayo?
Mabuti sana nakita namin kayo nag-sacrifice. Hindi pa naman eh. Di ba Arlene? Nya mo na nag-atik sa inyo ha? Mo na nagloko sa inyo, mo na nag-ano, mo na sila ang nag-ano sa inyo ha? Nag-uto-uto. O, di ba, Arlene? Ganyan ang mga, ikaw kasi, inani mo na talaga. Kaya inuto ka sa mga grupo na yan, kasi ikaw mahilig ka rin mang-uto eh. Kaya hanggang uto-uto ka na lang talaga. Pinagtatawanan ka lang nila. Sila, kapi-kapi na lang yan sila. Ikaw, ano ka, latang-lata na ang imuhang pagkaston. Pinagpistahan na sa buong sanlibutan ang imong pagkasinungaling. Sila, nagkapi-kapi lang yan sila. Ikaw lang ang pinagtatawanan niya. Ikaw lang ang pinagpapalakpakan yan. Kasi ikaw nagpapahiro-hiro ka. Di ba? So, tingnan mo, kung gigamit ni mo, biro mo, inalay mo ang imuhang pamilya, inisip mo sana yan, mayroon kang pamilya. Mayroon kang pamilya, may sarili kang pamilya dyan. Nakita mo, ako, nandito ako, ang tagal-tagal ko na dito. Tapos, ipalit mo sa mga ganyan lang na mga maggaling dito na mga dissidents. Yan ang hindi mo ginamitan ng utak. Kaya diyan ako nakaano sa iyo ba na nag-aral ka man kaya pero hindi mo ginamit ang imong utak. Kaya ngayon, ang imong pamilya apektado. Ang imong pagkaston latang-lata na buong sanlibutan. Kasi hindi man pwedeng hindi natin ihayag sa madla ang lahat ng sinasabi mong kasinungalingan. Hindi sa lahat ng panahon ikaw sikat ka sa pagsisinungaling dyan. Akala nila ikaw na yung katotohanan. Nagsasalita ka dyan. Ngayon na lumabas na ang mga katotohanan, anong nangyari sa iyo ngayon, di ba? Latang-lata ka na, Arlene Stone. Pamilya mo apektado. Pati ang totoong may-ari ng Stone apektado. Hindi mo yan inisip kasi. Kaya bago tayo papasok sa isang bagay, gamitan natin ng utak. Hindi yung pagpapakahiro natin ang gamitin natin. Gigamit mo ang mga scammer na yan, oh. Paggamit mo ng snakehead, Captain Barbell, ay nako, mga ano yan dito. Hindi nyo kasi kilala yan. Hindi kayo nagsasama yan dito ng matagal. Kami ang nagsasama yan dito ng matagal. Ano yan sila dito? Mga ano yan, mga oportunista. Pinagkatiwalaan, pero sarili nila ang kanilang concern. Lahat. Wala. Hindi sila concern sa gawain ng Ama. Sa kanilang sarili sila concern. O, di ba? Kaya, malas kayo. Kayong mga maliit ang utak na nagpagamit sa mga grupo na yan. Kawawa lang kayo. Nagpapasikat kayo dyan sa social media. Ngayon, na maglabas na ang mga katotohanan. O, tapos sabihin ninyo na wala naman niyang magagawa doon sa sa kaso. Kung ano man mangyari diyan sa kaso, kaya hindi man talaga kayo magtatagumpay, ang inyong mga pamilya latang-lata na. Kasi nandyan kayo sa kasinungalingan. Kami, kahit pa buong social media, proud kami. Bakit? Kasi nandito kami sa katotohanan. Lumabas kami para ipahayag sa buong madla na kayo mga sinungaling. Matagal na kayong nagsisinungaling. Ngayon, panahon na naman na ilahad namin ang lahat ng katotohanan. Kayong mga nagsasabing gipang-rape kayo, hilas kayo mo. Burabayag yun mo, mga tarong og dagway. Kahit pa nandyan kayo, malapit kayo dyan sa mga kasama kayo dyan sa mga totoong pastoral, mga peki man kayong mga pastoral.
totoo, kasama kayo dyan sa mga totoong pastoral, ang layo ng mga itsura ninyo, tapos kayo pa ang magsasabing gipang-rape kayo. Shame on nyo. Giluod lang mi sa inyuhang mga dagway. Tapos ang mga totoong pastoral, magpapatotoo sa inyo ha? Ilan kayo dyan? Di ba nakakahiya? Kasi lalantad man talaga kayo dito. Sa susunod, mga pangalan na ninyo ang ilalagay dyan na kayo ang nagsasabing mga ano kayo. Kayo yung mga gipang rape daw kuno dyan. Kakahiya kayo, no? Kaya pagpapasok tayo sa isang bagay, lalo na kung papasok tayo sa mga paninira, siguraduhin natin na totoo ang ating mga paninira. Kasi kung hindi yan totoo at lalabas ang katotohanan, kawawa kayo, no? Muna ikaw, Arlene Stone, uy kaayo ang imuhang pamilya. Kawawa ang imuhang pamilya. Dalawa ang pamilya mo eh. Kana imong Stone, ug kanang imuhang pagkakaminong. Tayong dalawa, pareho man tayong kaminong. Pero ako, proud ko, kaya na ako sa katotohanan. Kami ang nilalait ninyo. Ako ang nilalait mo. Kaya, hindi ako magsasalita. Okay? So, salamat sa mga tagapagsubaybay ko ngayon na nakikinig. So, ngayon, na nandyan na yung lahat ng mga ebidensya sa kanyang pagka-traffic. Para malaman ng lahat na niloko lang tayo dyan sa kanyang mga pinagsasabi. Pati ikaw, Senator Risa Hontiveros, naku, ang liit-liit na lang po ninyo, ma'am. Kung yang magsinungaling na yan, ang isa sa muhang star witness. Kaya, mas lalo kang mapapahiya niyan. Wala nang buboto sa iyo sa susunod mong sa susunod mong magtakbo ka. Wala nang buboto sa iyo kasi maliit ang utak mo. Hindi ka maka analyze sa mga pinagsasabi ng mga star witness mo. Sorry to say, pero yan ang totoo. Kung ikaw magiging one-sided ka. Okay? Ilan ang gusto mong kunin mo para magpatotoo laban sa mga nakuha mong mga sinungaling dyan na nagbibigay sa iyo ng issue. Huwag kang mag one-sided, Ma'am Risa Hontiveros. Kung i-interviewin mo kami isa-isa, handa kaming magpapa-interview. Gusto ninyong katotohanan? Handa kami lahat. Ilan bang gusto mo? 100? Kahit pa more than 100 ang interviewin mo. Para magpapatotoo dyan sa mga pinagsasabi ng mga star witness mo sinungaling. Okay, so ganun lang mga kababayan ko at mga kaibigan, mga tagapagsubaybay at sa lahat din po ng aking mga basher dyan. Okay, magandang gabi at maraming salamat sa inyong sa inyong pagsubaybay sa ating mga chikahan sa oras na ito, sa gabing ito. Okay, salamat at maraming salamat po sa lahat. Happy New Year po. Bye-bye.